Mariposa's POV. Mabilis lumipas ang mga araw at halos mag-iisang buwan na akong nag-aaral. Sa sinabi ni Senyorito sa akin na kailangan kong maipasa ang test na yon, ay nagpupursige talaga ako para matuto. At masaya ako sa kinalalabasan ng lahat. Madali akong natututo. At laking pasasalamat ko din sa mga taong nakapalibot sa akin. Hindi sila nagsasawang turuan at tulungan ako. Hatid na kita sa gate, Mariposa, para may kasama ka kung sakaling wala pang sundo mo. Presinta ni DJ sa akin habang papalabas kami ng room. Wala kasi yung dalawa, may sarili daw silang lakad kaya nauna na. Sige, maiksing sagot ko't ngumiti dito. Ako nang maghahawak niyan. Kuha nito sa 4 na libro sa kamay ko. Ang dami no? Hindi ko nga alam kung bakit ko pinagkukuha ang mga yan. Hindi naman related sa subject ko yung isang book na hiniram ko sa library. Nainganyo lang akong kunin dahil romance novel siya at gusto ko to subukang basahin. Malay ko naman kung marami akong matutunan dyan tungkol sa mga bagay-bagay. Kaso pag binasa ko yan, dapat may translator akong hawak. Naglalakad na kami palabas ni DJ ng gate na biglang may lumapit sa aming babaeng maganda at naka-eyeglass kaya hindi ko makita ang mukha niya. Can we talk? Tanong ng babae sa akin sabay tanggal niya ng kanyang eyeglass. Napamulagat ako nang makilala ko to. Senyorita Daniela? Naniguradong tanong ko. Ako nga, Mariposa. Kamusta ang paglalandi mo sa boyfriend ko? Sarkastiko niya sabi sa akin na ikinakunot ng noo ko. Ano pinagsasabi nito? Po, sino ang tinutukoy niyo? Sa pagkakaalam ko po, wala naman po akong nilalandi. Sagot ko't napatingin kay DJ nang hawakan niyang braso ko't tinanong ako. Kilala mo ba siya? Tanong nito sa akin na kinatango ko na lang at hinarap ulit si Senyorita. Is that so? Hindi mo nilalandi ang Senyorito Jared mo? Sarkastiko nitong tanong sa akin at tinaasan ako ng kilay. Nabalitaan kong nagkakamabutihan na daw kayo. Nanguuyam ding sabi nito sa akin. At tinignan ako mula ulo hanggang paa. Nanatili lang ako nakatayo at walang balak na magpatalo dito kung ano man ang pinaglalaban niya. Hindi ko siya nilalandi, Senyorita. Baka dapat sa senyoritong kausapin niyo at hindi ako. Wala po akong alam sa binibintang niyo. Seryosong saad ko dito dahil naiinis na ako sa paratang niyang wala namang katotohanan. Tara na DJ, may nagdideliryo na dito at nawawala na ata sa katinuan niya. Baka bigla na lang mangagat. Mahal pa naman din na magpatusok ng anti-rabies. Hindi ko na mapigilang mailabas ang inis ko't hinila na si DJ palabas ng gate. Pero hinarangan ito ng daraanan namin. Inis naman na hindi ko nalang pinansin at lalagpasan na sana nang bigla niya akong hablutin sa aking braso. Don't you dare turn your back on me, you slut! Maring sabi nito at mas sinigpitan pang hawak niya sa braso ko. Alam kong mamumula na ito dahil sa higpit ng hawak niya. Ramdam ko na nga ang kirot pero hindi ko pinakitang nasasaktan ako. Masyado siyang sinuswerte kapag nagkataon. Mawalang galang na po. Pero ano po ba talagang kailangan niyo sa akin? Kung si senyoritong hanap mo, hindi ko alam kung nasaan siya. Sabi ko tinignan ito sa muka papunta sa kamay niyang nakahawak ng mahigpit sa kamay ko. Matapang ka, Mariposa. Ano bang pinagmamalaki mo? Isa ka lang hindi hamak, nakatulong. Alam mo dapat kung saan mo ilulugar ang sarili mo. Mapang-insultong sabi nito sa akin na ikinatas ng aking kilay. Ano bang problema mo kung katulong ako? Hindi ako nahihiya sa trabaho ko. At higit sa lahat, proud ako kung anong trabaho ko. Bakit? Niinggit ka ba? Gusto mo? Putol ko sa sasabihin ko tinignan ito bago nagsalita ulit. I-rekomenda kita kay senyora para hindi ka na mainggit sa pagiging katulong ko? Ang dami ko kayang benefits. Proud kong sabi at tinabig ang kamay nitong nakahawak sa kamay ko. Pero mas sinigpitan pa nito mas lalong paghawak na ikinangwi ko na dahil sa sakit. May galit ata ito sa akin eh. Hey, nasasaktan na siya. Get your hands off of her. Galit na sabad ni DJ at inalis ang kamay ni Daniela sa braso ko. Noong unay ayaw nitong alisin at nakipagmatigasan kay DJ. Mas malakas si DJ sa kanya kaya naalis dito at nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Pero ramdam kong pagpintig ng kirot sa aking braso. Pagtingin ko dito'y bumakat ang daliri niya pati na rin ang kuko nito. Thank you. Pasasalamat ko kay DJ. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa akin at inila niya ako palayo dito. Tinignan nito ang braso ko namumula at hinaplos ito na siyang ikinangiwi ko ulit. Magsasalita pa sana ako na magsalita na naman ng bruha. Oo, bruha ng tawag ko sa kanya, hindi na senyorita. Imbyar na siya eh. Wow! You
You got a knight in shining armor, ha? Sarkastiko nitong sabi sa akin at pumapalakpak pa. Ang galing talaga ng talent mong paglalandi, Mariposa. Kung may award lang sa mga ganyan, baka ikaw ng top? Dugtong nito sa mapang-insultong paraan. I don't waste my time on people who doesn't deserve any of my attention. Let's go, DJ. Tinaasan ko talaga siya ng kilay para daman niyang naiinis na ako. Nakita ko naman ang pagkagulat sa mukha niya dahil siguro nagsalita ako sa English na hindi naman ito inaasahan. Pero wag kayo hindi ko nga alam kung tama nga yung mga sinasabi ko. Basta kusa na lang lumabas yun sa bibig ko na para bang biyasa na ako sa pagsasalita sa lingwaheng yun. Gusto ko sanang tumawa sa galing ko pero baka sabihin na kung baliw kaya mamaya na lang. Sinamantala kong pagkagulat niya, hinila ko na si DJ paalis pero hinarangan niya ulit kami. This time, galit na itong humarang sa harapan namin at dinuro ako. Remember this! Sigaw nito sa akin. Pagtingin ko sa paligid ay pinagtitinginan na kami ng maraming tao dahil sa inasta ng bruhang ito. Hindi ba ito nahihiya sa pinagagagawa niya? Tsk! Ang dami mong satsat. Sabihin mo na lang at nakakaistorbo ka na sa lakad namin. Pwedeng ipagpabukas mo na lang, hindi kasi nakalaan ang oras ko sa mga katulad mo na nawawala na ata sa katinuan. At sa susunod, magpa-appointment ka muna para naman harapin kita ng maayos. Madiin kong sambit sa huling sinabi ko at nakipagtitigan dito. Layuan mo si Jared. He's mine. Binabalaan kita, Mariposa. Kung ayaw mo magkanda leche-leche ang buhay mo. Sigaw ulit ito sa akin. Leche ka? Inis na mura ko dito at dinuro din siya. Nainis na ako sa pagduro niya sa akin kaya magaya nga para naman patas ang laban. Kung gusto mo si Senyorito Jared, iyong-iyon na siya. Isaksak mo sa baga mo hanggang sa balon-balunan mo. Buisit nito, dinadami niyo pa ako. Doon ka magreklamo sa barangay. Inis na litanya ko dito at inirapan. Lalagpasan na sana namin siya nang matulala ako sa sinabi nito. Buntis ako siyang ama. Magkakaanak na kaming dalawa at malapit na rin kaming ikasal. Kaya layuan mo siya. Sinisira mo pamilyang binubuo namin. You flirty slut. Oras na malaman ko pa na lumalapit ka pa sa kanya, sisiguraduhin ko magsisisi ka. Tandaan mo yan. Babala nito sa akin at umalis na patungo sa sakyang nakaparada sa malapit at umalis na. Naiwan akong tulala sa mga narinig ko mula sa kanya. Ang malaman ko lang na buntis ito at sa senyorito ang ama ay nasasaktan na ako. Idagdag mo pa ang kaalamang ikakasal ng mga ito. Parang dinaganan ng napakalaking batong puso ko. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni DJ sa akin at iniharap niya ako. Nagulat ako nang nataranta ito at mabilis na pinahid ang pisngi ko. Why are you crying? Nagulat ako sa tanong niya kaya din naman akong pisngi ko. Hindi ko na pala namamalayang umiiyak na ako. Napuwing lang ako. Oo, napuwing lang talaga ako. Wala lang ito. Pagsisinungaling ko at pinunasan ng luha sa mga mata ko. Alam ko na hindi siya kumbinsido sa sinasabi ko pero wala akong lakas para magpaliwanag dito. Laking pasasalamat ko naman dahil hindi na ulit nagtanong ito. Ihahatid na kita, di ba may homeschooling ka pa? Tanong ito sa akin at giniya pabalik sa loob ng school papuntang parking area. Ayoko pang umuwi, DJ. Samahan mo muna ako. Pakiusap ko dito na tinanguan niya at ngumiti sa akin. Agad niya namang binuksan ang pinto ng sasakyan nito at pinapasok ako sa loob bago ito umiikot at pumasok na din sa driver's seat. Pinag-seatbelt niya muna ako bago niya pinaandar ang sasakyan nito at umalis na. Saan mo gustong pumunta? Tanong nito sa akin habang nasa kalsada pa din ang mga mata niya. Kahit saan, basta may tubig. Sagot ko dito at hindi na muling umimik pa. Tumanaw na lang ako sa labas ng bintana at pinagmasdan ng mga gusaling nagtatayugan na nadadaanan namin. Bakit ganitong pakaramdam ko? Bakit parang hiniwa ng kutsilyo yung puso ko? Ganito ba kasakit ang masaktan? Sunod-sunod na tanong ng isip ko. Makalipas ng 1 oras ay naramdaman ko na lang ang paghinto namin. Kaya napatingin ako agad sa kanya at nilibot ng mata kong paligid. Okay na ba dito? Alanganing tanong nito sa akin. Okay na to. Gusto ko lang naman makalanghap ng sariwang hangin. Sabi ko't dahan-dahang binuksan ang pinto at lumabas na. Hindi man ito kasing linis doon sa amin pero ayos na ito. Agad ako naglakad palapit sa batuhan at naupo dito. Napakatahimik ng alon sa dagat at napakapayapa sa pakaramdam. Pinikit ko ang aking mga mata at din namang haplos ng hangin sa aking balat. Pero hindi umaayon ang nararamdaman ko. Sobrang hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito na lang kasakit ang malamang magkakaanak na si senyorito at ikakasal na rin ito sa bruhang yun. Tahimik lang na naupo si DJ sa tapat ko, tinayaan lang ako. Tinanggal kong sandalyas ko't sinawsaw ang paa ko sa tubig
at saka humiga sa batuhan. Ang sarap ng simoy ng hangin na dumadampi sa balat ko. Nagtagal ako sa pagkakahiga ko at pag-iisip. Hindi ko na namalayan na ang pagpikit ko ay ang tuluyang pagkakahimbing ko sa pagkatulog. Siguro dahil na rin sa puyat at pagod ko sa mga nagdaang araw at idagdag mo pang pag-iisip ko ngayon. Jared's POV. 12:30 na makarating ako sa harap ng eskwelahan ni Mariposa. I know, I'm too late, pero alam ko na hintayin niya ako. Pero pagkaparada ko ng sasakyan ko hindi ko siya nakita kahit saan. Nilibot na ng paningin kong buong lugar at hindi ko talaga siya makita. Nilabas kong phone ko para tawagan ito pero hindi nito sinasagot. Ilang beses ko pa siyang tinawagan at hindi ako tumigil hanggat hindi niya ito sinasagot. Sa dami ng tawag na ginawa ko ay hindi pa rin ako sumuko pero sadyang wala pa rin talaga. Agad akong tumawag sa bahay para tanungin kung nakauwi na ito. Sabi ni Manang ay hindi pa daw at dumating na din daw ang guro niya. Nagsimula na akong mag-alala, lalo na't hindi pa nito gaanong kabisado ang lugar. Kaya nga hinahatid at sinusundo ko siya para hindi na ito mahirapan. Shit, where are you Mariposa? Nag-aalala ang sambit ko, tinawagan ito ulit. Ang kaso talagang walang sumasagot hanggang sa hindi ko na ito makontak na mas lalong nagpakaba sa akin. Papasok na sana ako sa loob para magtanong sa guro nito nang matanaw ko si Lara. Napapalabas ng gate. Agad ko siyang tinawag. Nagulat pa nga ito nang makita niya ako. Nang makalapit na ito nagtataka siyang nagtanong sa akin. Ano po ang ginagawa niyo dito, senyorito? Takang tanong nito sa akin. Kadarating ko lang at hindi ko pa siya nakikita hanggang ngayon. Nagkita ba kayo kanina? Nag-aalalang tanong ko dito na agad niyang nilingon. Hindi po kami nagkita kanina, senyorito. Kanina pa pong uwian nila at paniguradong wala na pong tao sa silid nila. Sinubukan niyo na po bang tawagan? Nag-aalala na din tanong nito sa akin. I've tried so many times. Nakailang beses na akong tumatawag sa kanya pero hindi nito sinasagot and I'm so worried. Hindi niya alam ang pasikot-sikot sa lugar at hindi din ito alam kung paano umuwi. Frustrated kong sabi at napasandal sa sasakyan ko habang ang dalawang kamay ko ay nasa aking batok. 3 lang naman pong kaibigan niya dito, senyorito. Pero hindi ko alam ang mga numero nila. Baka naman po inihatid na siya ng mga kaibigan niya sa bahay. Pahayag nito na hindi ko sinang-ayunan. Tumawag ako sa mansyon at sinabing wala din ito doon at hindi pa umuwi. Dumating na ang guro niya pero wala naman din siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa sobrang pag-aalala ko. Meron yung napapahilamos ako ng mukha ko at napapasabunot na lang sa aking buhok. Baka may pinuntahan lang po sila, senyorito. Uuwi din po siya. Hindi po ugali ni Mariposa ang umalis ng bigla-bigla. Baka nainip sa inyo at nagpahatid sa mga kaklase at may dinaanan o kaya naman namasyal po. Pampalubag loob na sambit nito sa akin. Siguro nga pero hindi ko maiwasang mag-alala pa dahil hindi man lang nito pinaalam sa akin. Sana nga Lara, hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag nagkataon. Nanghihina akong sambit at binuksan ang sasakyan ko at pinapasok na doon si Lara para makauwi na kami ng mansyon. Nang makauwi na kami agad akong pumasok sa loob at tinanong kung dumating nito. Wala pa ding Mariposa na datnan namin pag uwi. Sobrang nag-aalala na ako para dito pero wala naman akong magawa kung hindi maghintay at umasang ligtas ito. Sinubukan ko ulit itong tawagan baka sakaling sagutin niya pero talagang nakapatay ang telepono nito. Napahinga na lang ako ng malalim habang nalulumong naglakad paakyat ng hagdan. Pakitawag na lang ako sa kwarto kapag dumating na siya. Bilin ko kay Lara bago ulit humakbang pataas ng hagdan. Pagpasok ko sa aking kwarto ay pabagsak kong humiga sa aking kama at kinuhang unan para itakip sa aking muka. Hindi ako mapakali kakaisip kung nasaan na nga ba ito, kung ayos lang ba siya o kung ano nang nangyayari sa kanya. Wala naman akong magawa kung hindi maghintay lang sa ngayon. Baka nga naman tama si Lara at may dinaanan lang ito at ang mga kaibigan niya o namasyal lang. Hoping that she's fine and unharmed. Sabit ko't pinilit na makatulog. Dahil na rin siguro sa pag-iisip at pagod nitong mga huling araw ay nakatulog ako. Pagkagising ko, agad ako napabangon at tinignan ng oras sa aking relo. 3:00 na pala ng hapon at siguro naman nakauwi na ito. Agad akong bumangon sa kama at bumaba na para tanungin kung dumating na nga ba ito. Pero nang sabihin nilang hindi pa ito dumating hanggang ngayon, ay dumagsana sa loob kong mga pangyayaring hindi ko dapat iniisip. Sobrang nag-aalala na ako. Nanghihina ako na paupo sa sala at tumitig sa kisame na para bang makakakuha ako ng sagot doon. Marin ako napipikit dahil samot-saring pakiramdam na nadarama ko. Gusto ko may gawin, kaya napamulagad ako agad na kinuhang susi ng kotse. Hahanapin ko siya kahit saan
at hindi ako titigil hanggat hindi ko ito nakikita. Palabas na sana ako nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang taong kanina pa laman ng isip ko. Bakit ngayon ka lang, mahal ko? Saan ka nanggaling? Sino naghatid sa'yo? Ayos ka lang ba? Dere-derecho ang tanong ko't giniya ito paupo sa sala. Diyan lang, sagot nito sa walang emosyong salita at tahimik lang ulit na naglakad. Ayos ka lang ba? Ulit ko sa tanong ko dahil parang wala itong balak na magsalita pa. Oo, simpleng sagot nito at inayos ang dala niyang libro na para bang may binubuklat sa mga pahina. Sino kasama mo? Paano ka nakauwi? Tanong ko ulit dito, tinawakan ng kamay niya pero iniwas niya lang na ipinagtaka ko. Hinatid ako ni DJ. Sige po senyorito, magbibihis lang po ako para makapag-umpisa na ako magtrabaho. Wala pa ring emosyong sabi nito at tumayo na mula sa pagkakaupo nito. Nilagpasan niya lang ako na para bang wala ako sa tabi niya. Marami pa sana akong itatanong dito pero ang nagawa ko na lang ay ang tanawin ito habang nakatalikod at papasok na sa loob ng kanyang kwarto. I felt something is not right with her. The way she acts, never niya akong kinausap sa ganyang tono but now she acts like she didn't care at all. Hinintay ko siya hanggang sa matapos ito makapagbihis para makausap na muli dahil nag-aalala pa rin ako sa mga kinikilos nito. Pumasok ako sa dining area at umupo sa silya nakatapat sa pintuan ng kanyang kwarto. Paglabas dito ng kwarto ay agad ko siyang nilapitan at inila sa kanyang mga kamay papuntang garden. Wala itong kibo habang naglalakad kami palabas ng bahay. The mariposa I know will talk when you pull her. Pero ngayon kakaiba. She's acting like she's not mariposa at all. At hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman kung anong nangyayari dito. Pagdating namin sa garden ay pinaupo ko siya at tumayo ako sa harap niya. Anong problema? Agad kong tanong dito. Wala naman po senyorito. Bakit po ba? Kasawal na balik tanong nito sa akin. Parang hindi siya nagsalita sa tono at sa way ng pakikipag-usap nito. I bursted out. Wala. Niloloko mo ba ako? Pinag-alala mo ko ng sobra dahil hindi kita nadatnan sa eskwelahan niyo. Napasabunot ako sa buhok ko at tumingin dito ng matiim. Then hindi ka pumasok sa homeschooling mo. Tapos sasabihin mo na wala kang problema? Who are you kidding, Mariposa? Inis na sabi ko dito at tinawag ito sa pangalan niya. Wala nga po, senyorito. Bakit ba ang kulit niyo? Inis na ding sambit nito sa akin na ikinagalit ko. Wait there. Hindi mo nga sinasagot ang mga tanong ko sa'yo tapos sasabihin mong makulit ako? Turo ko sa sarili ko at inis na umupo sa tabi niya. Halos hindi ko na alam ang gagawin ko dahil sa pag-aalala. Ilang beses kitang tinawagan pero ring lang ng ring. Tapos wala lang ang sagot mo sa akin at ako pang makulit ngayon. Galit na sabit ko dito at pinipilit na pakalmahin ang aking sarili. Dahil sa totoo lang, naguguluhan at nagagalit na din ako. Hindi ko naman po sinabing tawagan niyo ako, senyorito. Napatunga nga ako sa sinagot niya dahil ni minsan hindi pa siya sumasagot sa akin ng ganyan tono. What the heck? Galit na mura ko pero pinilit ko pa din kumalma dahil gusto kong malaman kung anong nangyayari dito. Okay, kahit ito na lang sagutin mo. Saan ka nang galing at bakit ka nagkakaganyan? Mahinahon kong tanong dito at nagbabaka sakaling sagutin niya ako ng maayos. Napansin kong tahimik lang ito at nakatitig sa halamang nasa aming harapan. Hindi ko alam. Basta nagpasama ako kay DJ sa kung saan. Seryosong sagot nito tumingin sa akin. Naghintay pa ako kung magsasalita pa ito pero wala nang salitang lumabas mula sa bibig niya. Nakatitig lang ito sa akin. Bakit parang may nababanag akong lungkot at sakit sa kanyang mga mata? Tapos na po ba kayong magtanong, senyorito? Kasi kung tapos na aalis na po ako at magsisimula na po ako magtrabaho. Napatango na lang ako sa sinabi niya dahil alam kong wala na akong mapapala sa sagot nito. I know that there is something wrong about her at kailangan ko tong malaman. But how can I know it if she doesn't want to tell me? Nang tumayo ito mula sa kinaupuan niya ay umalis na ito at diretsong pumasok sa loob without looking back at me. Naiwan akong tulala sa labas habang nakatitig sa pintong pinasukan niya. What's in you, mahal ko? At parang wala ka sa sarili mo. Tanong ko sa hangin at napabuntong hininga na lamang dahil wala naman ako makuhang sagot mula sa hangin. Malungkot ako na patayo't pumasok na din sa loob ng bahay. Kinaumagahan ay maaga akong bumangon as usual. Naligo na ako at nagbihis para maihatid ko na siya sa eskwelahan nila. Gusto ko siyang makausap ulit para malaman kung anong gumugulo dito. Dahil hindi niya ako kinibo mula kahapon at sigurado akong iniiwasan niya ako. And that makes me sick. Ang malamang iniiwasan ako ng taong mahal ko. Sobrang nakaka-frustrate. But to my dismay, maaga daw itong umalis dahil may sumunod daw ditong kaklase niya. Now, I'm so much sure na talagang iniiwasan niya ako.
Wala na akong nagawa kung hindi ang tumuloy na lang sa opisina ni Ma'am at sunduin ko na lang ito ng maaga mamaya. Pagdating ko sa office ni Ma'am ay busy na agad dito sa pagpipirma ng mga papeles sa table niya. Pagkapasok ko ay agad ako lumapit dito at humalik sa kanyang pisngi. Ang aga mo ata, Jared. Naihatid mo na ba si Mariposa? Takang tanong ito habang patuloy pa din ito sa ginagawa niya. She left early and someone fetched her. Malungkot kong sambit at naglakad palapit sa sofa at pabagsak na umupo doon. Nakita ko namang napatigil si Ma'am sa ginagawa niya at nagtatakang tumingin sa akin. Someone? As in, someone? Bakit ka pumayag? Kunot nung tanong ni Ma'am sa akin. Hindi ko na siya naabutan pagbaba ko. Si Manang nagsabi sa akin na may nanundo daw sa kanya sa bahay. Pahayag ko't napapikit ng mata. Is there any problem you want to tell me, Jared? May nagawa ka ba sa kanya na hindi nito nagustuhan? Nagtatanong ang tingin ni Ma'am sa akin. Napailing ako dahil sa totoo lang ay wala kong alam kung bakit, and that make me more frustrated. I don't even know why is she acting strange since yesterday. Iniiwasan niya ako at hindi ko alam kung bakit. Bulalas ko tinilot ang sentido ko dahil hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. I wanted to know para alam kong gagawin, pero paano? Did you talk to her? Tanong nito. Yeah, but she keeps on ignoring my questions. And she only speaks a little, hindi katulad ng dati na sobrang daldal niya. Hindi nga siya ngumingiti. Pahayag ko tinintay ko may papayos si Ma'am sa akin. Try to figure it out by yourself, Jared. Walang mangyayari sa'yo kung mag-iisip ka lang at hindi ka kikilos. The problem won't solve by itself. Kailangan mong pakahirap. If she truly means to you a lot, then find out why. Payo ni Ma'am sa akin at ngumiti. Ma'am is right. I will make my way to find out why. At may naisip na ako kung paano ko ito malalaman. Thanks, Ma'am. Ayoko nang ganito siya sa akin. I'm really frustrated pag hindi niya ako pinapansin. And now, mas ginusto pa niya magpasundo kaysa magpahatid sa akin. Napabuntong hininga ako na sabihin ko yan. Maaga mo siyang sunduin mamaya para makapag-usap kayo. For now, pag-aralan mo muna mga yan. Turo ni Ma'am sa mga bagong papeles na nasa harapan ko. That will help you a lot. Lalo na taalis na ako next month para tulungan ng dad mo. You need to act as a CEO next month, so try to learn all of that. Pahayag nito at tinuon na niya ang atensyon sa mga pinipirmahan nitong papeles. Yes, Ma'am. Inumpisahan ko nang basahin ang mga papeles na nasa harap ko. Hindi ko na nga namalayan ng oras. Kung hindi pa ako pinaalalahanan ni Ma'am ay hindi ko pa alam. Jared, it's already 11:15. You should go. You know how's traffic in here. Paalala nito sa akin kaya napatango na lang ako at inayos sa mga papeles bago nilagay sa bag ko. I'll take this at home, Ma'am. Doon ko na lang itutuloy ito na basahin. Sabi ko't binitbit ng bag ko. Saka lumapit kay Ma'am at humalik sa pisngi nito. Ayusin mo ng gulo niyo ni Mariposa, Jared. Kung ano na problemang yan. Huwag mong hayaang lumala pa. Payo nito sa akin. I will, Ma'am. Thank you. I'll go. You take care and don't stress yourself too much. Paalala ko din dito tuluyan ng lumabas ng opisina ni Ma'am. Na-traffic ulit ako sa pagsundo kay Mariposa pero hindi katulad kahapon. May 30 minutos pa ako maghihintay sa kanya kahit matagal pa'y ayos lang sa akin. Basta maghihintay ako dito hanggang sa lumabas siya. Nilabas kong phone ko nang mag-ring ito. Nang makita ko kung sino tumatawag ay agad ko tong kinansel at tuluyang in-off. She's been calling me since last week. Akala ko nananahimik na ito tanggap niya na nang wala kami. Pero akala ko lang pala dahil simula nung isang linggo'y panay ang tawag nito text sa akin. Alam ko may gagawin na namang hindi mabuti sa Daniela kaya binabantayan ko si Mariposa from time to time. Sadyang naipit lang ako sa traffic kahapon at nahihirapang makaalis kaya ang resulta ay ang pagkahuli ko. Baka naman may kinalaman siya kung bakit nagkakaganyan si Mariposa. Tanong ko sa sarili ko dahil posibleng mangyaring iniisip ko. Pero paano? Hindi naman ito alam na nag-aaral na si Mariposa. Maliban na lang kung pinasusundan niya na naman ako sa mga tauhan niya. Malaman ko lang na ikaw may pakana kung bakit nagkakaganyan si Mariposa. I swear to God, Daniela. Hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo. Sabi ko sa kawalan at nakatitig sa labasan ng mga estudyante. Makalipas ang 25 minuto ay nakita ko na siyang lumalabas kasama ang mga kaibigan niya. Napasimangot ako nang makita kong katabi na naman ito si DJ na yun. Alam ko may gusto ito kay Mariposa base sa kinikilos nito. Napatingin din si Mariposa sa gawi ko pero nagtaka ko kung bakit parang inignora niya lang ako at dumiretso maglakad kasama ang mga kaibigan niya kahit alam nito nandito na ako. What's with you? Takang tanong ko't lumabas na ng sasakyan at lumapit dito. Ilang metro lang ang layo mula sa sasakyan ko. Mahal ko,
Tawag ko dito pero hindi siya lumingon. Tumigil lang ito at alam ko nakikinig siya. Uwi na tayo, may klase ka pa? May hinahong sabi ko. Ihahatid na ako ni DJ Senyorito. Wag na po kayo mag-abala, sunduin ako. Sambit nito at hindi na nag-abala pang tumingin. Nasaktan ako sa sinabi niya. Ganun na lang ba ako kabaliwala dito at kahit nandito ako ay mas pipiliin pa niyang lalaking yan kaysa sa akin? Ako na maghahatid sa'yo, tara na. Sabi ko ulit na nakapagpalingon dito at mas nagulat ako sa walang emosyong pagtingin nito sa akin. Nandito na si DJ Senyorito. Siya na maghahatid sa akin. Hindi niyo ba maintindihan yun? Baka gusto niyo sabihin ko sa English para mas maintindihan niyo, Senyorito. Di nito sa huling sinabi niya kaya napatahimik ako at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Gusto ko magtanong kung bakit niya ako ginaganito pero takot ako marinig ang isasagot nito. Ganun ba? Bakit hindi ka nalang sa akin sumabay? Iisa lang naman ang bahay na inuuwian natin. Baka makaistorbo ka pa sa kanya. Posigido ako makasabay ito kaya gagawin ko lahat para sa akin siya sumabay. Narinig mo naman siguro sinabi ni Mariposa pare. Sa akin daw siya sasabay kaya makakaalis ka na. Nakangising sabi nito sa akin na ginapanting ng tenga ko. Hindi ikaw ang kausap ko kaya manahimik ka. Hindi ka nakakatulong. Just shut your mouth and take that filthy hands of yours on her shoulder. Hindi ko na napigilang wag itong sagutin dahil sa totoo lang ay kanina ko pa gustong gawin yan dahil nakakba ito kay Mariposa kanina pa. What if I don't? Nangahamong tanong nito sa akin. Hindi ko siya pinansin na tinignan si Mariposa sa mata. Get in, Mariposa. I swear, hindi ko may papangakong wala akong magagawa sa lalaking nakahawak sa'yo. I'm serious, Mariposa. Seryosong saad ko talam kong nakikita niyang galit sa mga mata ko. Hindi ako papasok dyan sa sasakyan mo. Umuwi ka na, Senyorito. Ihahatid niya ako. Tara na, DJ. Ayan ito sa kasama niya. Parang hiniwang puso ko sa sinabi nito. Mas pinipili mo pa siya kaysa sa akin? Bakit, Mariposa? Dahil sa totoo lang, gulong-gulo na ako sa kinikilos mo. Wala akong maintindihan kahit isa dahil hindi mo sinasabi sa akin kung bakit. Malungkot kung saad at tinignan nito. Pero inignora niya lang ako tumalikod na. Para kung sinaksak ng ilang libong kutsilyo at pagtalikod niya sa akin. Isa, pagbibilang ko. Hanggang 3 lang ang bibilangin ko, mahal ko. Kapag umabot ng 3 hindi ka pa humarap sa akin at sumama sa kanya, hindi mo na ako makikita pa. Seryoso ako, Mariposa. Sambit ko dito na ikinatigil niya. Umaasa kong harap siya pero nagkamali ako. Pinagpatuloy ko pa din ang pagbibilang. 2. Umalis ka na, Senyorito. Sabi nito na nakapagpalaglag ng aking balikat. 3. Pagtatapos ko sa bilang ko pero hindi ito humarap o gumalaw man lang sa kinatatayuan niya. Akala ko harap siya pero akala ko lang pala yun. Tumalikod na ako at hindi ko napigilang hindi tumulong aking mga luha. Ganito pala kasakit ang masaktan ng taong mahal mo. Mas lalo nang baliwalain ka dahil sa totoo lang para akong mamamatay. Sumakay na ako sa kotse ko, tinignan ito sa side mirror. Nakatayo pa rin ito patalikod sa gawi ko habang nakakbay sa kanyang lalaking yun. Ang sakit lang makita na may kasama siyang iba at hindi ikaw ang pinili niya. Mabilis kong pinaandar ang sasakyan ko at halos paharurutin ko ng sobrang bilis ang sasakyan ko paalis sa lugar na yun. Malaman kaya ni Jared ang dahilan ng pagbabago kay Mariposa? Anong gagawin niya kapag nalaman niya ang ginawa ni Daniela? Paniwalaan kaya ni Jared ang sinasabi ni Daniela na siya ang ama ng pinagbubuntis niya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.